Class, audible ako? Okay, sige, thank you. So, kita nyo na ba yung PPT? Okay, sige. Wait lang natin yung iba.
Okay, sige. Start na tayo. So, dito naman, we will proceed sa ating sample problems. Ito yung last topic na natin. Okay, so our topic is isa lang, projectile motion. So, inihiwalay ko lang siya dun sa last natin na meeting kasi baka naman ma-oversaturate na. Baka ma-saturate na kayo. Ano po? So, projectile motion. So, projectile motion is the motion of an object thrown projected into the air. For example, ang bola. Itapon mo, yung something na palayo sa'yo, hindi yung pataas tas bababa lang. Yung palayo sa'yo. Ano po? After the initial force that launches the objects, it only experiences the force of gravity. The object is called a projectile, and its path is called its trajectory. As an object travels through the air, it encounters a frictional force that slows its motion called air resistance. Wait lang. Okay, let's continue. So, yun po. So, makikita nyo naman, parang itong, launcher na ito. Kita nyo ba? Itong nasa drawing. O, di ba? Parang inilabas niya yung bola. So, yung bola, yung way niya, pwedeng papaganan. We don't know. Tawag doon yan yung kanyang trajectory, yung dadaanan niya. Ano po? Siyempre, tataas yan at some point and then eventually bababa yan kasi may gravity na humihila dyan pababa. Ano po? Nagkakaintindihan? So, gets naman ang projectile motion? Next, sabi, projectile motion follows a parabolic trajectory. So, the vertical component of projectile is under constant gravitational acceleration. So, syempre po guys, di ba sabi, halimbawa ito yung bola. Inihagis siya. Ganyan, papagayan, bugs. Dito, naglanding ulit yung bola. So, lagi mong iisipin na, syempre, yan ay patagilid. Hindi kagaya nung isang araw yung bola, hinagis pataas, bola, hinagis pataas, bumaba. So, dito, meron tayong x and y component. Meron ditong x component, dito may y. Ito din, at certain point dito, tiga, dito din, at certain point dito, may x component, tsaka may y component. Ano po? So, trajectory kasi. Parabolic. So, yan. The horizontal component is at constant velocity. For easy handling, resolve the motion into x and y components and use the formulas in rectilinear translation. Don't worry, later you will see the formulas that we have. So yan, sample, ito din nasa picture na ito. Nagsasoccer, di ba? Pag sinipa mo yung bola, di ba? At a certain time, ito ay nasa ere, pero eventually it will go down din sa ground. Ano po? So, paano daw po nagsisolve ng projectile motion? Sabi, step 1 is resolve or break the motion into horizontal and vertical components. Kaya po mamaya, mapapansin nyo, ang mga formula natin is magkabukod ang para sa x at y component. Kasi kailangan solvein ng magkabukod. Okay? So, yun lang naman yung gustong sabihin dyan. Dapat ay sinasolve natin ng magkabukod ang x at y component. 'Di ba? Ganyan naman lagi pag hindi tuwid, pag wala sa x-axis at wala sa mismong y-axis, kinukumpita natin ang kani-kanilang component. Ano? So, yun po. Ito rin, treat the motion as two independent one-dimensional motions, one horizontal and the other vertical. The kinematic equation for horizontal and vertical motion take the following forms. So, meron po tayong ganitong formula. Yan. Meron po tayong formula. Somehow, hindi sila katulad na katulad, pero medyo kamukha ng mga formula natin sa last meeting. Yung may mga 1/2 AT squared, A. Yung A doon, dito naman ay G. Ano po? Dito naman ay nagiging G. Yan. Okay. Step number 3.
solve for the unknowns in two separate horizontal and one vertical. So, yun nga po, laging magkahiwalay. Mamaya makikita nyo na ang mga formulas natin, magkahiwalay ang x at y component. Ano po? So, syempre, punta muna tayo dito. Munang pakapansin at pakaisipin. Pag nagka-problem tayo, mas magigets naman natin. So, dito po, ito, range is a maximum when delta is 45 degrees. May tinatawag po kasi tayong range. Halimbawa po, kita nyo itong drawing, may height sa y, ito pataas. Tapos, ito, distance, papaganan, diga. So, sample, yung delta is 45. Kita nyo, halimbawa, bola yan. Yung path, yung color green, from 0 to 40, nasa 40. Ano po? Yung 40, yun ang tinatawag na range. Ibig sabihin po, for example, pare-parehas for example po ang velocity. Ito ay tatlong case. Isa ay 30 degrees, ang isa ay 45, ang isa ay 60. Pinakamalayong mararating po, kung pare-parehas ang velocity ng inihagis ang bola, ay yung delta na 45 degrees. Kita nyo naman, nandun siya sa 40. Diga? Range, yun ang tinatawag na range. Ang range ay yung layo sa x-axis from the point kung saan siya itinapon. Nagkakaintindihan kung ano ang range? Range. Nagkakaintindihan kung ano ang range? Ang range ay sa x-axis, gaano siya kalayo. For example, ibinato ko ang bola dito, gaano siya kalayo sa akin? 40 meters, 30 meters, ganon. Nagkakaintindihan, yun po ang range. Nasa x-axis. Okay po? Sige. Tapos, syempre, yung pataas naman ay yung height natin. Ano po, kung gaano man kataas ang naabot niya. Ano po? So, yon. Pero dito, siguro maganda rin na tandaan nyo, kung may iba't ibang case ng problem, pare-parehas ang initial velocity, nag-iba-iba lang ang degrees, pinakamalayo ang mararating nung ang delta is 45 degrees. Ano po? Yun. Sige. Let's take a look at this. O yan. Halimbawa, yung blue dito, yung blue na line, is yun yung, for example, may bola. Ano? So, yung bola ay maglalakbay hanggang marating niya ang dulo. Ano po yung bola, for example, galing dito. So, yung max height sa horizontal, makukuha natin yan. Tapos, yung range naman is sa x-axis. So, yun po. Ano ang mga magiging tanong dito kung ikaw ay nagsasagot ng problem? Ang magiging tanong po dyan is, gaano kataas? What is the highest peak na maaabot ng bola? Yung max height po natin dito. Ano po? At pag tinanong naman sa atin, ano ang range? Yun yung yun yung mararating ng bola kapag siya ay bumagsak na pabalik sa lupa. Ano po? So, iyon. Ngayon, ito po ang ating formulas. Ako ma'am, nakakalito naman. Medyo mahirap na nga po siyang sauluhin, pero kaya niyo po yan. Ano? Mga VO na yan. Meaning yan is yung initial. Ano po? So, kahit wag nyo nang pansinin yung itong mga OOO na yan. Yung mga OOO na yan. Ano? So, first equation, we have components of velocity at time t. For example, class, saan ba ito magagamit? For example, sinabi sa'yo. Nabawa, yan number 1 ha. Number 1 equation tayo. Components of velocity at time t. Ibig sabihin po, yung v sub x at v sub y, yan po ay velocity. Tandaan, velocity po yan, kaya v. Ngayon, at a certain time, kita nyo naman po, nakita nyo yung Vy, merong GT.
So, kailangan po doon ng time. So, at a certain time, ano na kaya ang velocity niya sa y-axis. Pero sa x-axis naman, madali lang kasi initial velocity times cosine theta lang. For example, sinabi, halimbawa, ito yung eksena. Yung bola ay pababa. Pag sinabi, at time 5 seconds, ano na kaya ang velocity ng dalawa? Ano na kaya ang velocity niya? So, yung components, kasi sabi nga, dapat sinosolve natin ng magkahiwalay. So, iba ang velocity ng x sa velocity ng y. So, ito po yung formula. Nagkakaintindihan? Halimbawa, sinabi, at time is equals 5 seconds. Ano na ang velocity nila? Nagkakaunawaan? Malinaw? Yung x, hindi maaapektuhan kasi wala naman siyang t. Pero sa Vy, it has time, gt. Okay? Huwag kakalimutan, dapat dyan ay may given na theta. Halimbawa, 30 degrees. O. Tapos, with an initial velocity na kung ano man, halimbawa ay 50 meter per seconds, ganyan. So, with a velocity of 50 meter per second at ganitong time, ganito ang degrees, what is the velocity of each component? So, yan, Vx and Vy. Malinaw po? Okay. Ngayon naman, number 2. Position at time t. Yan, position naman. Kung sa number 1, ang inaalam lang natin, ano kaya ang velocity na doon? Ngayon naman, position. Ibig sabihin, gaano kataas at gaano kalayo. Of course, ang x, gaano kalayo, x-axis. Ang y, gaano kataas. Ano po? Paano pag sinabi? Velocity, 50 meters per second pa rin. At time, 5 seconds. O sige, ang theta, for example, 30 degrees. Yun pa din, same given. This time, ang tanong naman, nasaan kaya ang bola? For example, ang makuha mo ay, ang t ay, sample lang, ito ang makuha. Ang t, for example, ay 2 meters na. Tapos, ang layo naman niya dito sa x-axis, 1.5 meters. Yun po ang ating makukuha. Nagkakaintindihan? Ang makukuha mo naman is gaano kataas ang bola, that is the y. At ang x naman is gaano kalayo doon sa point na pinaghagisan. Nagkakaintindihan? Huwag malilito, ang x ay sa x-axis, ang y ay sa y-axis pa din. Yun pa rin ang titingnan ninyo. Okay po? So, yan. Ito namang number 3, hindi naman siya madalas gamitin sa problem kasi hindi naman siya masyadong makatotohanan sa totoong buhay na tanong. Equation of path of projectile motion. So, isa lang po ang formula natin doon, which is yung y lamang. Okay? So, yan po, medyo mahaba ang ating formula. And then, number 4, time of maximum height. Ibig sabihin po, makukuha mo ang oras, makukuha mo ang time kung saan ang bola ay nandidini sa gitnang are. Yan ang maximum height, diga, bago ulit siya bumaba. Sabi, time of maximum height. Makukuha mo ang oras kung kailan ang bola ay nasa pinakamataas niya. Nagkakaintindihan? Velocity times sin theta over g. Nagkakaintindihan? Number 4 equation, makukuha mo ang oras kung kailan ang bola ay nasa pinakamataas na posisyon. Malinaw? Okay. Equation number 5. Time of flight. Gano'ng katagal bago bumagsak ulit ang bola?
Eh kung iisipin mo naman, dinoble lang naman yung time of maximum height. Nalagyan lang ng 2. So, ibig sabihin, parang dinoble lang din naman. Ano po? Napansin? Okay. Mahalaga, alam mo yung time of maximum height. Magagamit yun lagi sa formula, sa problems. Next, formulas for projectile motion. Temo, maximum height of projectile. Dito, sa number 4, time of maximum height. Gaano katagal yung maximum height? Dito naman, gaano kataas yung maximum height? Gaano iyan kataas? Ito. Gaano iyan kataas? Okay, makukuha mo. Ito naman, itong next, horizontal range of projectile, yung pinakamalayo na maaabot. Gaano kaya kalayo? But we have, always remember, for maximum horizontal range, kung saan ang theta is 45 degrees, ito daw po ang formula. Rmax. Don't worry, sa isang basahan at isang diskusyon, hindi naman sadya alam lahat. Okay po? Let's proceed to our problem. Sabi po sa problem, suppose a golfer, so alam niyo naman siguro nag-go-golf. So alam niyo na ang anong projectile, siguro ay tinira inyong bola, di ka? Suppose a golfer hits a ball with a velocity of 45 meter per second at an angle of 20 degrees to the horizontal. Where will the ball be 2 seconds later? What is the greatest height? What is the greatest height the ball will reach? And when will it reach? And at what distance from the golfer will it land? Ang daming tanong man. Isang problem lang, daming tanong. Okay, isa-isahin po natin. Huwag agad matakot. Ang given lang naman sa'yo, 45 meter per seconds ang angle at saka 2 seconds. Ngayon, try natin sagutin muna. Anong una nyo munang gustong tingnan? Tingnan natin ang unang tanong. Where will the ball be 2 seconds later? So, ibig sabihin, kailangan natin yung X at Y. Kung titingnan natin itong formulas, this is number 2. Bakit? Kung mababasa nyo, itong number 2, sabi, position at time t. Position sa X at position sa Y on a certain time. Okay? So, V cosine theta t. So, yun muna tayo ha. Nagkakaintindihan yung unang tanong? Where will the ball be 2 seconds later? So, after 2 seconds, for example, golf ito. For example, ito guys, golf ito. Nasaan na daw kaya after 2 seconds? Okay? So, again, ang formula, ito po, equation number 2. Position at time t, nasaan at a certain time. So, for x, this is the formula. For x, this is the formula. What is V cosine theta times time? V is our velocity, which is 45. Cosine theta, cosine 20. Time natin is 2 seconds later. We got x. 84.57. Maliwanag? Okay. Now, kung babalikan mo naman yung equation,
Position naman sa y, ito naman po, y is equals to v sine theta times t minus 1 half gt squared. Okay, so yun po ito. Magiging posisyon sa y makalipas ang 2 segundo. So, v is 45, sin theta is sin 20, ang time ay 2 seconds nga, minus 1 half g. Ang g, dapat alam mo, 9.81. Ang time, 2 squared. Naka-t squared kasi. So, you will get yung position niya at y. Kung iisipin mo, malayo na ang narating. Kasi sa x, 84 na eh. 84 meters. Pero, medyo mabababa lang. Ano po? Nagkaintindihan yung unang tanong? Where will the ball be 2 seconds later? Nasaan ang bola makalipas ang 2 segundo? Ang gagawin mong formula ay ito. Okay. Okay, we have the next question. Sabi, what is the greatest height the ball will reach and when will it reach? So, ano naman daw yung pinakamataas na maaabot ng golf ball and anong oras yon? Okay, okay. So, if we will go back to our equation, ano daw ang pinakamataas na maaabot? This is the equation that we will use. Maximum height of the projectile. Maximum height, kaya h sub m is maximum, h is for height. So it's velocity times sine theta squared all over 2g. Okay, may isa pang tanong. And at what time will it reach? So, yung atin naman, sunod na formula na ito. Kita nyo to? Time of maximum height. O, yung isang formula, makukuha natin na maximum height. Itong formula sa unang slide is, we will get the time kung kailan ma-reach yung maximum height. And what is that? This is that. Maliwanag? So, nasaan po iyon? Ito po, maximum height. Ito. H is equals to V sine theta squared all over 2G. What is our V? It's 45 meter per second. Ang angle niya is 20, so sine 20 squared that, and then all over 2 times G, acceleration due to gravity, 9.81 meter per second squared. Very direct to the point naman ng mga given natin. Ano po? Easy to spot, plug and play lang sa formula. It is really you knowing kung para saan yung formula, kaya kailangan may label. Tapos, alam mo kung ano yung formula na iyon, kung para saan, hindi lang basta lang didiyan. Ano po? So, yan. You should get the height of 12.07 meters. Ibig sabihin, yan po yung pinakamataas na maaabot noong ating golf ball. Nagkakaunawaan? And now, when will it reach that certain height? Meron nga po tayong formula na T is equals to V sine theta all over G. So, T is equals to V sine theta all over G. V, again, 45 meter per second times sine 20, that's our theta, all over 9.81. You will get the time of 1.57 seconds. Nagkakaintindihan? Kung titingnan nyo, yung mga formula natin, parang shocks, nakakatakot agad tingnan. Ano po? At parang hindi mo magets kung saan mo gagamitin. Pero upon answering the first week 2 questions,
I believe medyo nagme-make sense. Tama po ba? Medyo naiintindihan naman? Ano po, okay na Daniel de Ramos, Mercado, ang dami naman ni de Ramos, ang dami mo namang pang react, okay. Arada, Padilla, Espiritu, Lumanglas, okay, I am really anticipating that you guys understand. Ano po? So, ayun. And then next, last but not the least na question. At what distance from the golfer will it land? Oh, kung ikaw, anong iniisip mo? Kung ako ang golfer, of course, tinira ko yung golf ball. Lalayo siya sa akin. Gaano daw kalayo? Yung kanyang babagsakan. Gaano kalayo ang kanyang babagsakan? Nasaan po iyon sa ating formula? Horizontal range of projectile. Pinakamalayo na maaabot ng atin. V squared sine 2 theta over G. V squared sine 2 theta over G. Yan naman kung itong nauna, kung, ay, oh my God, why did I rotate that? Rotate left, right. Yan. So, yan po. Pinakamalayo naman daw na mararating. So, that is x-axis. So, ito horizontal, pinakamalayo sa x. Ito, maximum height, pinakamalayo sa y or pinakataas. Naiintindihan na ngayon itong dalawang formula ito, yung HM at saka R. Naiintindihan na? So, V squared is as simple as 45 squared sine 2 theta. Ibig sabihin po, idodoblehin nyo muna yung theta sa loob. So, if it's 20 degrees, so it's 2 times 20. So, sine 40. Ano po? All over 9.81. So, sabi, ito daw po yung pinakamalayo na narating ng bola. Dito ulit siya maglaland. 132.69 meters. Ang daming tinanong, nakakatakot agad ang problem. But you will realize ang daming points pero madali lang pala. Naintindihan ang problem na ito? Ang dami nating nasagot in one problem, in one questions. It's like 3 problems na. Malinaw? Okay, Ebra Padilla, Lumanglas, Libwet, Sim, Ebra, Ramos, Iniza, Sim, Libwet. Baka ulit-ulit na. O, sige. Thank you, thank you. Let's proceed with our last slide. Marami naman tayong nasagot doon sa number 1. Kasi dapat talaga ay marami ang tanong. Kaso syempre, kinumpress ko na ng hindi na daming-dami. Okay. Number 2. Sabi, for the same golfer with initial velocity of 45 meter per second and angle of 20 degrees, if the golf ball is hit in the direction of a 12-meter tree. So, merong puno, 12 meters, which is 80 meters from the golfer. 80 meters daw kalayo from the golfer. Will the ball pass over the tree or hit it? For example, may golfer. Siyempre, may gano'ng kalayo. At 80 meters daw, 80 meters, may puno. Yung puno daw, gaano katayaw? Ang punong ari daw. Ang punong ari po ay 12 meters. Kung ang golf ball ay tira at velocity degree, katamaan daw po basta. Ma'am, nakakatakot naman po ang problem na iyon. Parang hindi ko po agad alam ang gagawin. Pero at least na i-drawing mo, naintindihan mo muna ang problem. That is the first step sa lahat. Ngayon, naintindihan mo na ba ang problem? Naintindihan mo na? May puno, 80 meters ang layo sa'yo. Ang puno ay 12 meters high. Ang bola ay tinira ng 45 meter per seconds at an angle of 20 degrees. Tatamaan mo daw kaya ang puno o lalampas lamang sa puno yung bola?
That is the question. Naintindihan? Lumanglas, Ebora, Andaya, Arada, Ramos, Seniza, Arada, Espiritu Seniza. Oh, that is the first step sa lahat ng ginagawa natin sa buong buhay natin, ang unawain ang problem. That is the first step. Kasi kung yun palang nahihirapan ka na, how can you solve it? Ano po? So, maliwanag. Oh my God, wait. Okay. Sige. Ngayon, if we will look sa ating formula, ano kaya ang gagamitin mo? Maganda po. Ano lang ang given sa ating class? Sa golf ball, ang given lang sa atin po is itong 45 meter per second at saka yung 20 degrees. So, ito lang. Itong 45 at 20 degrees. Wala sa ating binigay na iba pa. Okay? So, kung iisipin mo, ang kailangan na naman nating malaman, ano ang posisyon sa X at sa Y at a certain time. Okay? So, let's take a look at this. Position at time T. Gagamitin natin itong formula na ito. Itong pangalawa, number 2. Aalimin natin ngayon ang posisyon. Kasi ang puno may height, that is Y. May layo, 80, that is X. So, dapat natin alamin ang certain position ng bola sa X at Y. So, position at a certain time, that is our formula number 2. Yan, dalawang iyan. Nagkakaintindihan? At position X, V cosine theta times time. V, X is equals to V cosine theta times time. May X ka ba? Oo. Gamitin natin yung 80. Dito. Ito po natin itong 80. Yung layo ng puno sa akin. Kasi na, 80 ang layo niya sa atin. Eh, ang velocity ay 45. Ang theta ay 20. Gaano kaya katagal bago niya ma-reach yung 80 meters away from me bilang golfer? Makukuha mo ang time. Kailangan ba natin yung time na ito? Magagamit natin. Saan? Kung babalikan mo ulit yung formula, position at time T sa Y naman. Alamin natin ang position sa Y. Gamit yung time na nakuha natin. So this, alamin natin ang position sa Y. Ano po? Ang position sa Y ay wala. 45 sin 20 times time. Ang time is yung 1.89 na nakuha natin, ha? Itong 1.89. Minus 1 half g t squared. O, yung t, gagamitin mo ulit. Ang y natin ngayon, kita nyo ba? 11.57 meters. Ibig sabihin, sa drawing natin, pagpatak ng bola sa ika-80, siya ay mas mababa sa 12 meters. 11.5 meters. Ngayon, at 80 na layo, nakuha mo ang time. Ibig sabihin, at a certain time na yan, makukuha mo naman kung nasaan siya sa Y. Kasi syempre, sabay ang oras. Diba? Teka po, makukuha mo ang Y. Now, by getting 11.57, mas mababa kaysa sa height ng 3, which is 12 meters, alam mo na mahihit ng bola ang puno. So, kaya sabi dito, what is our conclusion? Therefore, the golf ball will hit the tree. Nagkakaintindihan po? Class, yun ba ay malinaw? Okay, I'm happy. I really do hope na nagets talaga, ha? So, class, this is our last topic for midterms. Ano po? So, alam nyo na ba ang kasunod niyan? Dahil tapos na tayo. Tayo po ay may quiz next meeting.
Whether you like it or not, we have to. Kailangan yung maghanda sa midterms. Okay? Kaya mag-aral po. Next meeting, face-to-face, Tuesday. Joke, pangit ang Tuesday, pangit ang room natin. Thursday na lang. Maganda ang room natin pag Tuesday di ba? Ang pangit naman ng Thursday. Ang pangit ng Tuesday, napaka-tsaka. Okay, sige. So, Thursday na lang tayo mag-quiz. Ano po? Keri Boom Boom? O siya, sige. Ang hirap ng virtual, hindi ako sanay na kayo ay tahimik. Gusto ko kayo yung mga nagwawala. O siya, sige na. Ang bilis lang po natin. Oo, ang bilis lang natin. Kasi inisip ko, madali lang naman tong projectile motion. Nakakatakot lang tingnan yung mga formula niya. Pero madali lang. Kung isinunod ko to dun sa last time, baka naman kayo masaturate, inihiwalay ko na lang. Kayo gay galit at ginayon ko. Abay, wag. Okay? O siya, sige na. See you next week, ha? Be ready for our quiz. Bye-bye!